Sa araw na dapat ay simula ng aking pagbabalik sa kumpanyang itinayo ko, isang litrato ang sumampal sa aking pagkatao. Habang ako'y nagtitiis sa pangungutya ni Marco, siya pala'y nagpapakasasa sa kandungan ng iba. Ibinuhos ko ang aking buhay para sa pamilyang ito, ngunit basura ang iginanti nila. Ngayon sa harap ng lahat, huhubaran ko ang inyong mga maskara. Handa na ba kayong makilala ang bagong Alena? O matatakot kayo sa dilim na inyong nilikha? Huwag kang mag-alala, Maya. Isang luma at kupas na obligasyon na lang siya sa buhay ko. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng kulay sa bawat araw ko dito sa kumpanya. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na bumaon sa pandinig ni Alena. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Maya, ang batang babaeng kakakilala pa lamang niya bilang bagong assistant sa marketing department. Hawak ni Alena ang isang lunchbox na puno ng paboritong adobo ni Marco. Ang pagkaing maingat niyang inihanda mula pa 4:00 ng madaling araw upang isorpresa ang kanyang asawa sa unang araw ng kanyang pagbabalik sa trabaho. Dahan-dahang sumilip si Alena. Doon sa ibabaw ng makintab na mesa ni Maya ay isang litratong hindi dapat nandoon. Isang kuha mula sa isang bakasyon sa Palawan na hindi alam ni Alena. Nayakayakap si Marco mula sa likod ni Maya, ang mga kamay nito ay nakapulupot sa baywang ng dalaga sa paraang tanging sa kanya lamang dapat ginagawa. Ang ngiti sa mga labi ni Marco sa litratong iyon ay isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Alena sa loob ng kanilang tahanan. Biglang nanlamig ang mga daliri ni Alena. Ang init ng bitbit niyang pagkain ay tila lumipat sa kanyang mga mata, nagbabantang maging mga luhang hindi niya kayang pigilan. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso hindi bilang isang buhay na organo, kundi bilang isang pirasong kristal na unti-unting nagkakadurog-durog sa loob ng kanyang dibdib. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging makapal na usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang hawak na lunchbox sa ibabaw ng isang silya sa hallway. Walang ingay, walang kalampag. Tila ba ang pagbagsak nito ay kapareho ng pagbagsak ng kanyang buong mundo, tahimik ngunit nakamamatay. Tiningnan niya ang kanyang suot na sapatos, ang mga takong na pinili niya upang magmukhang kagalang-galang bilang isang nagbabalik na manager, ngunit ngayon ay tila ba ang mga ito ay nakatapak sa malambot na putik na unti-unting lumalamon sa kanya. Ate Alena, kanina ka pa ba dyan? Ang boses ni Maya ay puno ng pekeng tamis. Tila asukal na may halong lason. Lumabas ang dalaga mula sa opisina, inaayos ang kanyang maikling palda at may ngiting mapang-uyam sa mga labi. Alam ni Maya. Alam ng babaeng ito na naroon si Alena. Alam niya ang hapdi at tila ba ang bawat kislap sa kanyang mga mata ay isang kumpirmasyon ng kanyang pananalo. Iiniwan ko lang ang pagkain ni Marco, pilit na tugon ni Alena. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos, nanginginig at puno ng pait. Hindi siya makatingin ng diretso kay Maya dahil natatakot siyang makita ng dalaga ang pagkawasak sa kanyang mga mata. Tumalikod si Alena at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay tila 1,000,000 tonelada ang bigat. Ang bawat dekorasyon sa pader ng kumpanyang katuwang niyang itinayo ay tila mga saksi sa kanyang kahihiyan. Nais niyang sumigaw, nais niyang balikan ang litratong iyon at punitin hanggang sa maging abo, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang humawak ng mahigpit sa hawakan ng kanyang bag hanggang sa bumaon ang mga kuko niya sa balat nito. Pagdating niya sa loob ng sariling opisina, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napatingin siya sa kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng 7 taon ng pagtitiis, pag-aalaga at bulag na pagtitiwala. Bakit sa kabila ng lahat ng aking ibinigay, ang tanging natira sa akin ay ang malamig na anino ng isang kasinungalingan? Hanggang kailan ako naging bulag sa gitna ng sikat ng araw, habang ang taong tinatawag kong tahanan ay matagal na palang naninirahan sa puso ng iba? Nanatiling nakatayo si Alena sa dilim, isang reynang nawalan ng kaharian sa loob lamang ng 1 segundo.
Habang sa kabilang dingding ay naririnig niya ang mahinang tawanan ni Marco at ng kanyang bagong simula. Pag-uwi ni Alena sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ni Marco na humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain ni Aling Remedios. Ang kanyang biyenan ay kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala, ang bawat galaw nito ay tila isang pagtatanghal ng awtoridad sa loob ng bahay na pinaghirapan ni Alena. Alena, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na dapat ay nakahanda na ang hapunan pagdating ni Marco? Bungad ni Remedios nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay matalim, isang kutsilyong walang awa kung humiwa sa pagod na kalooban ni Alena. May inasikaso lang po ako sa kumpanya, Nay, sagot ni Alena habang pilit na pinapakalma ang kanyang nagnginginig na mga kamay. Inilapag niya ang kanyang bag sa sofa, ang bigat nito ay tila kasing bigat ng sikretong pilit niyang ikinukubli sa kanyang dibdib. Sa kumpanya? Bilang ano? Bilang tagatingin lang ng mga empleyado? Tumawa ng mapanlait si Remedios. Alena, huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na mayroon ka ngayon. Nang makilala ka ni Marco, wala kang kahit ano. Kami ang nagbigay ng dangal sa pangalan mo. Utang na loob mo sa amin ang lahat, kaya huwag kang maging ambisyosa. Ba napatigil si Alena. Ang mga salitang utang na loob ay naging isang tanikala na matagal na niyang pilit na kinakaladkad. Simula nang pumasok siya sa pamilyang ito ang laging ginagamit na sandata laban sa kanya. Kapag nagrereklamo siya sa pagod, utang na loob. Kapag gusto niyang magtrabaho, utang na loob. Kapag nasasaktan siya, utang na loob. Nay, hindi ko po kinakalimutan ang lahat ng naitulong ninyo. Mahinang sagot ni Alena. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang matalim na titig ng biyenan. Mabuti kung gayon, huwag kang maging pabigat kay Marco. Napapagod ang anak ko sa kumpanya, kaya ang huling kailangan niya ay isang asawang maraming tanong at walang ginawa kundi magduda, dagdag ni Remedios bago tumalikod at nagtuloy sa kusina. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang hitsura ay perpekto. Suot ang suit na formal, ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang ngiti ay tila isang maskara ng kabutihan. Ngunit sa mata ni Alena, ang bawat detalye sa kanya ay nagpapaalala sa kanya ng litratong nakita niya kanina. Honey, andyan ka na pala, ani Marco habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Lumapit siya kay Alena, ngunit hindi para yumakap. Sa halip, hinaplos niya ang braso nito ng bahagya, isang haplos na wala ng init. Bakit parang pagod ka? Sabi ni nanay, galing ka raw sa kumpanya? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang sa bahay. Huwag mo nang istorbuhin ang mga tao roon. Tiningnan ni Alena ang asawa. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinangako sa kanya ang habambuhay na katapatan, ay nasa harap niya ngayon, binabaluktot ang katotohanan para pagmukaing siya ang masama. Marco, gusto ko lang namang makatulong. Iyon lang naman ang pakay ko. Tugon ni Alena, ang bawat salita ay tila isang pagsubok na huwag sumabog ang kanyang nararamdaman. Makakatulong ka kung hindi ka magiging paranoid, sagot ni Marco, ang kanyang tono ay naging malamig at mapanghusga. Napapagod ako sa trabaho, Alena. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko sa kakaimbestiga sa mga bagay na wala ka namang alam. Pumunta si Marco sa kusina. Iniwan si Alena na nakatayo sa gitna ng sala. Sa bawat yabag ng kanyang asawa, narinig ni Alena ang tunog ng isang kasunduan na unti-unting napuputol. Tumingin siya sa kanyang palad, ang mga kuko niya ay bumaon ng malalim sa kanyang laman, isang pisikal na sakit na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang lumaban, at higit sa lahat, kailangan niyang alamin kung nasaan ang bawat sentimong kinuha sa kanilang kinabukasan. Ngunit bago pa man siya makapunta sa kanyang silid, isang bagay ang nahulog mula sa briefcase ni Marco na naiwan sa sahig. Isang susi ng condo unit na may nakasabit na maliit na keychain na hugis puso. Sa likod nito, may nakaukit na mga inisyal na hindi sa kanya. At kinabukasan, maagang dumating si Alena sa kumpanya.
Ang bawat hakbang niya sa lobby ay tila isang pakikidigma sa kanyang sariling kaba. Ang susi ng kondo na nakita niya kagabi ay nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Isang malamig na piraso ng bakal na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kataksilan ni Marco. Pagpasok niya sa marketing department, agad na bumungad sa kanya ang masayang tawanan ni Maya. Kasama nito ang ilang mga empleyado at sa gitna ng kanilang usapan, hawak ni Maya ang isang mamahaling designer bag na hindi kayang bilhin ng isang simpleng assistant. Ate Alena, nandyan ka na pala, bati ni Maya. Ang boses nito ay may halong pangungutya. Ang aga mo yata ngayon? Hindi ba napagod ang iyong mga paa sa pag-aalaga ng pamilya mo kagabi? Napatigil ang tawanan ng ibang empleyado. Ang mga mata nila ay nakatuon sa dalawa. Ramdam ni Alena ang bawat titig. Ang ilan ay puno ng awa, ang iba ay puno ng tsismis. Trabaho ko ito, Maya. Bilang manager, obligasyon kong maging maaga, sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado, bagaman ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng kanyang paghinga. Lumapit si Maya sa mesa ni Alena. Inilapag nito ang isang folder na puno ng mga dokumentong dapat pirmahan ni Alena. Ate, ito ang mga kailangan mong suriin. Pasensya ka na kung medyo magulo, hindi kasi ako sanay na may manager na masyadong mahigpit sa budget. Sa bawat salita ni Maya, ramdam ni Alena ang paghamon nito. Gusto ni Maya na makita siyang magwala, gusto nitong makita siyang mawalan ng kontrol sa harap ng ibang tao upang mapatunayan ang sinabi ni Marco na siya ay baliw. Di ay may iya ala. Ngunit sa halip na sumigaw, kinuha ni Alena ang folder at binuksan ito ng dahan-dahan. Nakita niya ang ilang resibo na nakasingit sa mga dokumento. Mga resibo ng mga gamit na hindi para sa kumpanya, mga mamahaling damit, alahas, at mga pagbabayad sa isang luxury condominium unit. Ang mga dokumentong ito ay pirma ni Marco. Salamat, Maya, maikling tugon ni Alena nang hindi man lang tumitingin sa dalaga. Naramdaman ni Maya ang pagkabigo. Ate, hindi ka ba magagalit? Ang dumi-dumi ng folder na yan, ah? Tumingala si Alena at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Maya. Kung ang folder ay madumi, Maya, madali itong linisin. Pero kung ang budhi ng isang tao ang madumi, kahit anong sabon ang gamitin, hinding-hindi na ito kikinang. Napanganga si Maya. Mabilis na naglakad palayo si Alena, patungo sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Pagkapasok niya, narinig niya ang mahinang katok. Hindi ito si Maya. Si Gabriel, ang auditor, ay pumasok ng may dalang isang tasa ng kape. Alena, nakita ko ang mga resibo sa loob ng folder na ibinigay sa iyo ni Maya, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ito aksidente. Alam nilang mapapansin mo iyon. Bahagi ito ng plano nila para magmukha kang nag-aakusa ng walang sapat na basehan. Gabriel, anong dapat kong gawin? Tanong ni Alena habang nakatingin sa mga resibo. Huwag kang lumaban sa paraang gusto nila. Kung susugod ka ngayon, ikaw ang lalabas na talunan, sagot ni Gabriel. Inilapit niya ang isang maliit na device sa mesa. Simulan natin sa pag-alam kung saan talaga napupunta ang pera ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco nang walang katok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit. Alena, ano na naman ang ginagawa mo sa auditor? Huwag mong abalahin ang trabaho niya sa mga personal mong problema. Tiningnan ni Alena ang asawa at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Nakaramdam siya ng awa. Awa para sa isang lalaking tuluyang nalunod sa sarili niyang kasinungalingan. Ang bawat minuto sa loob ng opisina ay tila isang mahabang oras ng pagtitimpi. Nang pumasok si Marco na galit dahil sa nakita niyang pag-uusap nina Alena at Gabriel, ang hangin sa loob ng silid ay tila nagbago. Naging manipis at mahirap lang hapin. Alena, bakit mo kinakausap ang auditor tungkol sa mga usaping kumpanya? Hindi mo ba alam na bawal ang ganoon? Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumayo si Alena, hindi na siya nanginginig. Sa halip,
Hinaplos niya ang gilid ng kanyang mesa at humarap kay Marco ng may kalmadong muka. Bakit, Marco? Bakit ka natatakot sa ginagawa naming pag-audit? Hindi ba't ang sabi mo ay maayos ang takbo ng kumpanya? Kung walang anomalya, bakit kailangan mong magalit sa pag-audit? Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang matapang na tugon ng kanyang asawa. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang pagiging unprofessional mo. Gusto mo lang guluhin ang pangalan ko. Ang pangalan mo, Marco, ay hindi mo kailangang protektahan kung wala kang ginagawang mali, sagot ni Alena. Matapos ang insidenteng iyon, nagmadaling umalis si Marco. Naiwan si Alena na tila nanghihina ang mga tuhod. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak sa silya, naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa tabi niya. Inabot nito ang isang baso ng tubig. Huminahon ka, Alena. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang makita kang talunan, payo ni Gabriel. Ang boses nito ay mahinahon, isang malaking kaibahan sa maingay at magulong mundo ni Alena. Salamat, Gabriel. Bakit mo ba ako tinutulungan? Wala ka namang mapapala sa akin, tanong ni Alena habang nakatingin sa malayo. Dahil alam ko kung paano mawalan ng lahat sa isang iglap, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pait at pagsisisi. Dati rin akong naniwala na ang katapatan ay may kapalit na katapatan. Hanggang sa natutunan kong sa mundong ito, kailangan mong protektahan ang sarili mo para hindi ka nila tuluyang burahin. Piedisya sa mga sumunod na araw, naging lihim na magkatuwang sina Alena at Gabriel. Gabi-gabi, habang ang buong syudad ay natutulog na, sila ay nananatiling gising sa loob ng isang maliit na coffee shop malapit sa kumpanya. Doon, tinitignan nila ang mga dokumentong hindi nakita ng ibang auditor dahil sa pagkakamanipula ni Marco. Natuklasan ni Alena ang isang masakit na katotohanan. Ang perang ipinampundar sa condo unit at sa mamahaling lifestyle ni Maya ay kinuha mula sa trust fund na inilaan para sa pag-aaral ng kanyang anak. Ang bawat sentimong ibinabawas ni Marco sa kanilang pamilya ay diretso sa bulsa ng kanyang kabit. Isang gabi habang nag-aayos ng mga dokumento, hindi napigilan ni Alena ang mapaiyak. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang ipagpalit ang kinabukasan ng sarili niyang anak para sa babaeng iyon? Lumapit si Gabriel at inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Alena, isang haplos na puno ng paggalang at pag-unawa. Alena, ang mga taong tulad ni Marco ay hindi marunong magmahal. Ang tanging mahal nila ay ang kanilang sarili. Huwag mong sayangin ang iyong mga luha para sa isang taong hindi karapat-dapat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alena ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal sa loob ng bahay. Siya na ang babaeng babawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang hapunan sa bahay ni Alena ay hindi kailanman naging payapa. Ngunit sa gabing ito, ang tensyon ay tila isang nakabiting talim na handang bumagsak anumang oras. Ang hapag-kainan ay puno ng mga pagkaing paborito ni Marco na inihanda ni Alena sa kabila ng pagod niya mula sa pag-audit. Alena, bakit ang alat ng nilagang ito? Tanong ni Doña Remedios habang ibinabagsak ang kutsara sa plato. Hindi ko maintindihan kung paano ka naging asawa ng anak ko. Wala ka nangang trabahong maayos, wala ka pang pakinabang sa loob ng bahay. Tiningnan ni Alena ang kanyang biyenan. Nakita niya ang mapanghusgang mga mata nito, ang mga matang kailanman ay hindi siya tinanggap bilang kapantay. Sa tabi nito, tahimik lang si Marco na kumakain, tila walang naririnig, tila hindi asawa ang kanyang kasama. Patawad po, Nay. Susubukan ko na lang pong ayusin bukas, mahinahong sagot ni Alena. Hindi na siya lumalaban sa mga salita dahil alam niya na ang bawat sagot niya ay gagawin lamang nilang bala para siya ay saktan. Bukas? Lagi na lang bukas. Pagpapatuloy ni Remedios. Alam mo, Alena, kung hindi lang dahil sa akin, matagal na kitang pinapaalis sa bahay na ito. Ang anak ko ay isang matagumpay na negosyante. Kailangan niya ng asawang kasing talino at kasing ganda niya, hindi ang isang babaeng tagatupi lang ng damit. Ang mga salita ni Remedios ay tumago sa puso ni Alena. Tumingin siya kay Marco
nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking abala sa pag-text sa ilalim ng mesa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco, isang ngiting alam ni Alena na hindi para sa kanya. Nay, tama na po. Pagod ang asawa ko! Pagtatanggol ni Marco, ngunit ang boses niya ay walang diin. Alena, kung hindi mo kaya, mag-hire ka na lang ng katulong. Huwag mo nang istorbuhin si nanay sa mga reklamo mo. Hindi ako nagrereklamo, Marco. Sinusubukan ko lang maging maayos ang lahat, sagot ni Alena. Maayos? Sa tingin mo ba maayos ang pakikipag-usap mo sa auditor na yon sa opisina? Biglang tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Narinig ko ang tsismis sa kumpanya. Nilalandi mo ba siya para makakuha ng impormasyon? Huwag mong dungisan ang pangalan ko dahil sa kadumihan ng isip mo. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sampal na puno ang puso ni Alena ng galit, hindi dahil siya ay sinisiraan, kundi dahil ang lalaking naninira sa kanya ay siya ring lalaking may hawak ng susi sa kondo ni Maya. Hindi ko dinudungisan ang pangalan mo, Marco. Ikaw ang gumagawa niyan sa sarili mo, sagot ni Alena ng may katapangan sa kanyang tinig. Tumayo si Remedios at humarap kay Alena. Anong sinabi mo? Masyado ka nang lumalaki ang ulo, ah? Dapat ay magkaroon na si Marco ng anak na lalaki na hindi galing sa isang mahinang babaeng tulad mo. Pagod na ako sa presensya mo dito. Umalis si Remedios ng padabog, iniwan si Alena at Marco sa gitna ng sala. Tiningnan ni Alena ang asawa at nakita niya ang kawalan ng pakialam sa mukha nito. Sa sandaling iyon, alam ni Alena, wala na siyang dapat pang panghinayangan sa pamilyang ito. Bago siya pumasok sa kanyang silid, kinuha niya ang cellphone ni Marco na naiwan sa mesa ng sandaling iyon. Mabilis niyang kinuha ang huling text message ni Maya. Puntahan mo ako sa kondo mamaya, si Alena ay abala sa kanyang mga drama. Hihintayin kita. Ibinaba ni Alena ang cellphone. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang recorder at inilagay ito sa loob ng kanyang bag. Ang huling yugto ng kanyang pagtitiis ay natapos na. Matapos ang hapunan na puno ng sumpaan at pagmamaliit, nagkulong si Alena sa loob ng kanyang silid. Hawak niya ang recorder na nakuha niya mula sa mga gamit ng kanyang asawa. Hindi ito basta recorder, ito ang magiging susi sa kanyang kalayaan. Ngunit sa likod ng pintong iyon, naririnig niya ang mga yapak ni Marco na nagmamadaling lumabas ng bahay, marahil ay papunta sa kondo ni Maya. Hindi na siya umiyak. Ang bawat patak ng luha ay naubos na sa mga nakaraang araw. Sa halip, dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gabriel. Gabriel, alam ko na kung nasaan ang kondo. Bulong ni Alena nang sagutin nito ang tawag. Alena, delikado iyan. Baka mahuli ka niya. Nag-aalalang tugon ni Gabriel sa kabilang linya. Hindi ako magpapakita, Gabriel. Gagamitin ko ang tiwala niya sa akin para makuha ang kailangan ko. Bukas may meeting siya sa mga investors. Maiiwan ang laptop niya sa opisina at alam ko ang password na ginagamit niya para sa mga pribadong files. Kinabukasan, maagang dumating si Alena sa kumpanya. Suot niya ang isang eleganteng blazer at ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos. Isang imahe ng isang babaeng hindi kayang gapiin. Sa hallway, nakasalubong niya si Maya na nakangisi habang hawak ang isang basong kape. Good morning, Ate Alena. Parang ang saya mo yata ngayon, hindi ba't pinagalitan ka ni Tito Marco kagabi? Tanong ni Maya, ang kanyang tono ay puno ng mapanirang puri. Ngumiti si Alena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Maya, ang mga aso ay madalas tumahol kapag nakakakita ng panganib. Pero alam mo ba ang mas nakakatakot? Ang mga taong tahimik lang dahil sila ang nagpaplano kung paano ka itatapon palabas ng pintong ito. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit bago pa man siya makabawi, nagpatuloy na si Alena sa paglalakad patungo sa opisina ni Marco. Nang makaalis si Marco para sa kanyang meeting, mabilis na pumasok si Alena sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig habang tinatype ang password sa laptop. 10-24-14. Ang petsa ng kanilang kasal. Isang pang-iinsulto na ito pa rin ang ginagamit ni Marco habang niloloko siya. Bumukas ang folder na pinakaingat-ingatan ni Marco. Dito nakatago ang lahat, mga pekeng invoice, mga account na nakapangalan kay Maya,
At ang mga dokumentong nagpapatunay na unti-unti nilang inililipat ang assets ng kumpanya sa kanilang sariling pangalan. Habang kinokopya ni Alena ang mga files sa kanyang USB, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, humahangos. "Alena, kailangan na nating umalis. Pabalik na si Marco," bulong ni Gabriel. Nagkatinginan silang dalawa. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Alena sa mga mata ni Gabriel ang isang uri ng pagtitiwala na matagal na niyang hinahanap. Hindi lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling buhay. "Nakuha ko na," sagot ni Alena habang tinatanggal ang USB. Lumabas sila ng opisina nang walang nakakapansin. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napahinto sila sa ilalim ng isang canopy. Ang lamig ng hangin ay hindi inalintana ni Alena. "Alena, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Kapag inilabas natin ang mga ito, wala nang balikan," paalala ni Gabriel. Tumingin si Alena sa kawalan. "Gabriel, ang buhay na may kasinungalingan ay parang mabigat na pasan na hindi ko na kayang dalhin. Mas gusto ko pang masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa isang napakagandang panlilinlang." Sa gitna ng ulan, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, hindi na lang sila magkatrabaho. Sila ay naging dalawang kaluluwang nagkakaisa laban sa kadiliman. Pagbalik ni Marco sa opisina matapos ang kanyang meeting, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Ang kanyang laptop ay nakabukas ng bahagya at ang mga dokumento sa kanyang mesa ay hindi nakalagay sa eksaktong pagkakaayos na iniwan niya. May kung anong lamig na gumapang sa kanyang batok. "Sino ang pumasok dito?" bulong niya sa kanyang sarili. Sa bahay habang naghahanda ng hapunan, hindi mapakali si Alena. Hawak niya ang USB, ang maliit na piraso ng bakal na magpapabagsak sa imperyong binuo ni Marco sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nang pumasok si Marco sa pinto, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkairita. "Alena, pumasok ka ba sa opisina ko kanina?" tanong ni Marco habang nilalapitan si Alena na abala sa pagluluto. Humarap si Alena, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. "Bakit, Marco? May nawawala ba sa mga gamit mo? O baka naman natatakot ka lang na may makita akong hindi dapat makita?" Napabuntong hininga si Marco at sinubukang gamitin ang kanyang gaslighting tactics. "Alena, kung hindi ka lang sana paranoid, hindi mo maiisip ang mga ganyan. Inaalagaan kita, pinapakain kita, binibigyan kita ng magandang buhay tapos ganyan ang igaganti mo sa akin?" Tumingin si Alena sa kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya ng 7 taon, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat, at ang lalaking ngayon ay tila isang estranghero na puno ng lason ang mga salita. "Marco, ang pagpapakain at pagbibigay ng bahay ay hindi lisensya para lokohin ako. Ang respeto ay hindi binibili, ito ay kinikita." "At sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi mo ako nirespeto," sagot ni Alena. "At ano naman ang ibig mong sabihin? Na wala akong respeto sa iyo?" Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong kusina. "Kung wala akong respeto, sana ay matagal na kitang pinalayas, sana ay matagal na kitang iniwan sa kalsada." Sinubukan ni Marco na hawakan ang braso ni Alena, ngunit umiwas ito. Ang kilos ni Alena ay puno ng pagkamuhi. Ang lalaking ito ay hindi na ang taong pinakasalan niya. Ito ay isang nilalang na puno ng kasakiman at kasinungalingan. "Marco, huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Alena. "Hindi mo na ako madadaan sa mga sigaw mo. Tapos na ang panahon na ako ang laging nakayuko." Pumasok si Doña Remedios sa kusina, nakikinig sa kanilang pagtatalo. "Ano na naman ito, Alena? Hindi ka ba marunong magtimpi? Ang asawa mo ay pagod, at ang tanging gusto niya ay katahimikan pagdating niya sa bahay." "Masyado kang maingay," tumingin si Alena sa kanyang biyenan. "Nay, ang katahimikan na gusto ninyo ay katahimikang may kasamang panloloko. Paano ninyo nagagawang mamuhay ng matiwasay habang alam ninyong ang perang ginagastos ninyo ay galing sa panlalamang sa ibang tao?" Natahimik ang dalawa. Hindi nila inaasahan ang talim ng boses ni Alena. Umiwas ng tingin si Marco, habang si Remedios naman ay tila naguluhan sa narinig. "Anong alam mo?" tanong ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa takot.
Ngumiti si Alena, isang ngiti na tila isang babala. Marami Marco, mas marami kaysa sa iniisip mo. At sa tamang panahon, ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung bakit hindi na kayo dapat matulog ng mahimbing. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran ni Alena ang dalawa. Pumasok siya sa kanyang silid at muling kinuha ang USB. Alam niyang nagsisimula na ang digmaan at handa na siyang ubusin ang lahat ng sandata ng kanyang mga kaaway. Lumipas ang ilang araw na puno ng matinding tensyon. Sa labas, pilit na nagpapakitang gilas si Marco bilang isang matagumpay na negosyante, ngunit sa loob, unti-unti na siyang kinakain ng takot. Hindi na niya ma-access ang ilang mga encrypted files sa kanyang system, at ang bawat titig ni Alena sa kanya ay tila isang teleskopyong nakatutok sa kanyang mga lihim. Sa loob ng opisina ni Alena, tahimik na nagtatrabaho si Gabriel. Sa harap nila ay ang lahat ng ebidensyang nakalap mula sa laptop ni Marco. Alena, handa na ang lahat, bulong ni Gabriel habang tinitignan ang listahan ng mga bank accounts ni Maya. Ang perang ginamit sa kondo, ang mga luxury items at ang mga peking invoice, lahat ay konektado sa pangalan ni Marco at Maya. Hindi na nila ito maitatago sa darating na investors gala. Tumingin si Alena sa labas ng bintana. Nakikita niya si Marco na nakikipagtawanan kay Maya sa kabilang gusali. Ang tanawin ay puno ng kasinungalingan, ngunit alam ni Alena na malapit na silang mahulog sa bitag na siya mismo ang naglatag. Gabriel, kailangan nating siguraduhin na hindi sila makakatakas. Seryosong tugon ni Alena. Hindi lang ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa kinabukasan ng kumpanyang itinayo ko at sa hinaharap ng anak ko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gabriel. Ipinadala ko na ang kopya ng mga dokumentong ito sa Board of Directors. Sa oras na magsimula ang gala, wala na silang kawala. Nang gabing iyon, pauwi si Alena nang makita niya si Marco sa sala, lasing na lasing at galit na galit. Alena, saan ka galing? Bakit parang may tinatago ka? Sigaw ni Marco sabay bagsak ng baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa buong bahay. Alam ko na may ginagawa ka. Nakita ko ang record sa laptop ko, may nagbago. Hinarap siya ni Alena ng may malamig na ekspresyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa harap ng banyo. Oo, Marco, may ginawa ako. Binawi ko ang lahat ng ninakaw ninyo. Ano? Anong binawi mo? Sigaw ni Marco, unti-unting lumalapit kay Alena na may hawak na basag na bote. Ipapapatay kita. Wala kang karapatang galawin ang pera ko. Biglang pumasok si Doña Remedios, mukhang nagulat sa eksena. Marco, anong ginagawa mo? Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa babaeng yan. Nay, kinuha niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Pagmamakaawa ni Marco na ngayon ay nagmumukha ng desperado. Tumingin si Alena sa dalawa. Hindi ninyo pinaghirapan ang mga iyon, Marco. Ninakaw ninyo iyon sa kumpanya, sa anak ko at sa sarili ko. At bukas, sa harap ng lahat, malalaman nila ang tunay na kulay ninyong mag-ina. Tumalikod si Alena at pumasok sa kanyang silid. Iniwan ang dalawa na natitigilan sa takot. Alam ni Marco na tapos na ang kanyang paghahari. Ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang bangin, at ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Alena na tila isang hukom na naghihintay ng tamang oras. Ang Investors Gala ay gaganapin sa pinakamalaking hotel sa lungsod. Ang bawat sulok ng ballroom ay kumukutitap sa gintong ilaw, tila isang entablado para sa isang dulaang puno ng kasinungalingan. Sa harap ng pintuan, si Alena ay huminto sandali, tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang eleganteng pulang gown, isang kulay na sumisimbolo sa lakas at sa dugong dumanak sa kanyang puso sa nakalipas na mga taon. Alena, boses ni Gabriel mula sa kanyang likuran. Sigurado ka na ba? Pagpasok natin doon, wala nang balikan. Humarap si Alena kay Gabriel at ngumiti ng matamis. Matagal na akong wala sa nakaraan, Gabriel. Ang gabing ito ay para sa hinaharap. Pagpasok nila sa loob, agaw pansin ang dating ni Alena. Hindi na siya ang Alena na laging nakayuko o nakatago sa likod ni Marco. Siya ay may dalang autoridad na hindi matatawaran. Sa kabilang banda ng silid,
Nakita niya si Marco at Maya na masayang nakikipag-usap sa mga pangunahing investors. Nang mapansin ni Marco ang pagdating ni Alena, biglang naglaho ang kanyang ngiti. Alena, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong manatili ka na lang sa bahay? Bulong ni Marco nang makalapit ito, ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa sa kabila ng pilit na pagngiti sa ibang bisita. Ito ay gala para sa kumpanya, Marco, sagot ni Alena nang may tono ng pangungutya. Bilang isa sa mga shareholder na may pinakamalaking hawak sa kumpanya, bakit hindi ako darating? Shareholder? Tumawa si Maya na nakadikit sa braso ni Marco. Ate, huwag kang magpatawa. Alam nating lahat kung sino ang may kontrol sa kumpanyang ito. Tiningnan ni Alena si Maya mula ulo hanggang paa. Maya, ang magandang damit at alahas ay hindi kayang itago ang katotohanang ikaw ay isa lamang magnanakaw na nagpapanggap na assistant. Namutla si Maya. Marco, sabihan mo siya. Alena, tama na. Pigil ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Huwag mong sirain ang gabi ko. Huwag mong sirain ang karera ko. Ang karera mo, Marco, ay matagal nang sirang-sira, sagot ni Alena nang hindi man lang kumukurap. Maya-maya tumunog ang mikropono sa entablado. Ang host ay nagsimulang magbigay ng panimulang salita para sa video presentation na inihanda ni Marco. Isang video na dapat sana ay magpapakita ng tagumpay ng kumpanya. Ngunit hindi alam ni Marco ang USB na nakasaksak sa projector ay hindi ang kanyang inihandang video. Bumulong si Alena kay Marco. Panoorin mo nang mabuti, Marco. Ito ang pelikula ng iyong pagbagsak. Nagsimulang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang mga mata ng lahat ng investors ay nakatuon sa harapan, naghihintay ng mga graph at ulat ng tagumpay. Ngunit sa halip na mga numero, ang unang lumabas sa screen ay ang mga bank transfer records na nagpapakita ng paglipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa personal account ni Maya. Tumahimik ang buong bulwagan, ang bawat bulong ay naging isang sigaw sa pandinig ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa horror habang nakikita ang mga dokumentong dapat ay nasa ilalim ng kanyang pag-iingat. Ano ito? Tanong ng isa sa mga pangunahing investor. Marco, ipaliwanag mo ito. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Alena sa kanya. Wala siyang makitang galit o pait sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kapayapaan lamang. Para sa unang pagkakataon, ang biktima ay hindi na biktima, siya na ang hukom. Ang malaking screen sa entablado ay hindi tumitigil sa pagpapakita ng mga ebidensya. Sunod-sunod na mga larawan ng mga mamahaling resibo, kontrata ng kondo na nakapangalan kay Maya, at mga screenshots ng pag-uusap ni Marco at ng mga taong ginamit nila sa money laundering ang tila isang walang katapusang agos ng katotohanan. Ang bawat slide ay isang sampal sa muka ng bawat taong nakatingin. Ano ang ibig sabihin nito, Marco? Sigaw ng chairman ng board of directors na ang muka ay namumula na sa galit. Si Marco, na kanina lang ay nagmamayabang sa harap ng mga investors, ay tila isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang boses ay naging garalgal at hindi na makabuo ng kahit isang coherent na pangungusap. Hindi iyan ang iniisip ninyo. Inin-edit lang ang mga yan. Gawa-gawa lang ni Alena ang lahat ng ito. Maya-maya, mabilis na lumapit si Alena sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng awtoridad, at walang bakas ng pangamba. Hindi ko kailangang gumawa ng kwento, Marco, sabi ni Alena habang nakatingin ng diretso sa asawa. Ang bawat dokumentong nakikita ninyo ay verified ng aming external auditor. Ang bawat sentimong inilabas mula sa kumpanya ay may audit trail na direktang tumuturo sa personal account ni Maya at sa mga proxy companies na ginamit ninyo. Bumaling si Alena sa mga investors. Humihingi ako ng paumanhin sa gulo ng gabing ito, ngunit ang hustisya ay hindi naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at katapatan, hindi sa pagnanakaw at panloloko. Si Maya, na kanina ay nakadikit pa sa braso ni Marco, ay dahan-dahang lumayo. Wala akong kinalaman dyan.
Si Marco ang nag-utos sa akin. Sinabi niya sa akin na legal lahat ang pera. Sigaw ni Maya, sinusubukang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagturo kay Marco. Sinungaling ka. Sigaw ni Marco at sa harap ng maraming tao sinubukan niyang lapitan si Maya upang saktan ito. Ngunit mabilis na humarang ang mga security guard ng hotel. Ang eksena ay naging isang madilim na palabas ng pagtataksil at kasakiman. Ang mga investors ay isa-isang tumayo at lumabas ng hall. Ang iba ay nagiiwan ng mga pahayag ng pagkadismaya. Si Doña Remedios, na pilit na dumating sa event, ay napaupo na lamang sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Marco, tapos na ang laro, ani Alena habang lumalapit sa asawa. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang clutch bag, isang legal separation agreement at isang request para sa immediate resignation ni Marco mula sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Pirmahan mo ito o hahayaan nating ang mga awtoridad ang kumuha sa iyo sa labas ng gusaling ito. Tumingin si Marco kay Alena. Sa sandaling iyon, nakita niya ang babaeng minsan niyang minahal at binaliwala. Ang babaeng naging pundasyon ng kanyang tagumpay na ngayon ay siya ring dahilan ng kanyang katapusan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang pinipirmahan ang mga papeles. Ang bawat pirma ay tila isang pagbitaw sa kanyang karangalan, sa kanyang yaman at sa kanyang kinabukasan. Nang matapos siya, binitawan niya ang panulat at napaupo na lamang sa sahig. Tapos na ang lahat, bulong ni Alena. Iniwan niya ang mga traidor sa gitna ng ballroom na puno ng kanilang sariling kahihiyan. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin ay naramdaman niyang malaya. Sa labas ng pinto, nakatayo si Gabriel, naghihintay sa kanya na may ngiti ng paghanga at respeto. Tapos na ang giyera, Alena, ani Gabriel. Hindi giyera ang tawag dito, Gabriel. Sagot ni Alena habang tumitingin sa mga bituin. Ito ay pagbabalik sa kung ano ang nararapat. Kinaumagahan, ang balita tungkol sa iskandalo sa Investors Gala ay kumalat na tila isang epidemya. Ang pangalan ni Marco at Maya ay nasa lahat ng business news, ngunit hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga magnanakaw na nagtaksil sa tiwala ng kumpanya. Sa loob ng condo unit na minsan ay naging pugad ng kanilang ipinagbabawal na pag-iibigan, nagtatalo sina Marco at Maya. Ang sahig ay puno ng basag na bote at mga sirang gamit. Kasalanan mo ito, Nan. Kung hindi ka lang nagpabaya, hindi tayo mahuhuli. Sigaw ni Marco habang tinuturo si Maya na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Anong kasalanan ko? Ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga peking papeles. Ikaw ang nangako sa akin na aalagaan mo ako. Sagot ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Akala mo ba mananatili ako sa tabi mo ngayong wala ka ng pera? Nababaliw ka na. Hindi ka aalis, wala kang dadalhin kahit isang piraso mula sa bahay na ito. Akin ang lahat ng ito, sigaw ni Marco habang hinahatak ang maleta ni Maya. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dumating ang mga pulis. May kasong estafa at qualified theft na isinampa laban sa kanila ng Board of Directors. Walang nagawa si Marco kundi magpumiglas habang hinihila siya palabas. Si Maya naman ay napaupo na lamang sa sahig, umiiyak, hindi dahil sa pagmamahal kay Marco, kundi dahil sa pagkawala ng lahat ng yaman na inaakala niyang sa kanya na. Sa bahay naman, dinatnan ni Alena si Doña Remedios na nag-iimpake rin. Ngunit hindi na ito ang mapagmataas na biyenan na kilala niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagsisisi. Alena, anak, patawarin mo ako, hikbi ni Remedios. Hindi ko alam na ganoon kalaki ang kasalanan ng anak ko, patawarin mo kami. Tumingin si Alena sa matanda. Wala na ang galit sa kanyang puso. Tanging awa na lamang ang nararamdaman niya para sa isang inang nabulag sa pagmamahal sa kanyang anak. Nay, hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo sa ngayon, mahinahong sagot ni Alena. Pero isa lang ang alam ko, ang bahay na ito ay hindi na para sa inyo. Ito ay para sa aking anak, ang tunay na biktima sa lahat ng ito. Saan ako pupunta? Tanong ni Remedios. Kung saan ninyo gustong pumunta, Nay, pero hindi na dito.
Panahon na para itayo ko muli ang buhay na sinira ninyong mag-ina. Umalis si Remedios nang walang imik, dala ang kanyang mga gamit. Sa kanyang pag-alis, tila nawala ang lahat ng bigat at dilim sa loob ng bahay. Si Alena ay pumunta sa silid ng kanyang anak at nakita itong mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. "Anak, para sa iyo ang lahat ng ito. Magsisimula tayo muli nang tayo lang." Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, nakita ni Alena ang isang kahon ng mga lumang litrato. Binuksan niya ito at nakita ang mga larawan nila ni Marco noong sila ay nagsisimula pa lang. Mga ngiti na puno ng pangarap at pag-asa. Kinuha niya ang isa, ang kanilang wedding picture, at tinitigan ito ng matagal. "Paalam, Marco," bulong niya sa sarili bago punitin ang litrato sa gitna. Ang bawat piraso ay tila isang paglaya mula sa nakaraang puno ng sakit. Ang bahay na minsan ay naging bilangguan niya ay ngayon ay naging isang blankong canvas, handang pinturahan ng mga bagong kulay ng pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kumpanyang muntik nang bumagsak dahil sa kasakiman ni Marco ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng pamumuno ni Alena. Ang dating madilim at mabigat na opisina ng CEO ay ngayoy puno na ng liwanag. Ang mga kurtina ay laging bukas at ang mga halaman ay nagsimulang mamukadkad sa bawat sulok. "Congratulations on the new partnership, Ma'am Alena," bati ng isa sa mga board members pagkatapos ng isang matagumpay na meeting. "You have truly saved this company." Ngumiti si Alena, isang ngiting totoo at hindi napilit. "Hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Utang natin ito sa bawat empleyadong nanatiling tapat sa kumpanya." Pagkatapos ng meeting, pumasok si Gabriel sa kanyang opisina. Hindi na siya ang auditor na laging seryoso. Ngayon may dala siyang 2 tasa ng kape. "Para sa bagong CEO," sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang tasa kay Alena. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga. "Salamat, Gabriel," tugon ni Alena. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng tulong mo. Ang makita kang masaya at malaya, sapat na iyon para sa akin," sagot ni Gabriel. "Alam mo, Alena, ang tapang ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ang tapang ay ang pagpapatuloy sa kabila ng takot, at iyan ang ginawa mo." Nag-usap sila ng matagal, tungkol sa trabaho, sa buhay, at sa mga pangarap na minsan nilang kinalimutan. Sa bawat tawa ni Alena, tila may isang sugat sa kanyang puso na unti-unting naghihilom. Nang hapong iyon, sinundo ni Alena ang kanyang anak mula sa eskwelahan. Dumiretso sila sa isang parke na malapit sa kanilang bahay. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang naglalaro sa damuhan, naramdaman niya ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang halakhak ng kanyang anak ay tila musika na pumuno sa bawat basag na piraso ng kanyang puso. Hindi niya namalayan na kalapit na pala si Gabriel sa kanyang likuran. "Magandang hapon," bati nito. "Gabriel, anong ginagawa mo dito?" nagtatakang tanong ni Alena. "Nagkataon lang, o baka naman hindi," sagot ni Gabriel habang umuupo sa tabi niya sa bench. "Nakikita mo ba ang saya sa mukha ng anak mo? Dahil iyan sa iyo, Alena. Ibinigay mo sa kanya ang isang kinabukasang malaya sa kasinungalingan." Naglaro si Gabriel kasama ang anak ni Alena. Walang pagkukunwari, walang pilit na pagpapanggap. Tanging isang simpleng pakikipagkaibigan na nagmula sa puso. Pinanood sila ni Alena at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kilig. Isang kilig na hindi nagmumula sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng isang tao. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel, bumalik si Gabriel sa tabi ni Alena. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Hindi ito isang pag-angkin, kundi isang paanyaya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng kapayapaan, isang tahanang hindi naguguho. "Alena," mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng respeto at pagmamahal. "Matagal ka nang lumalaban. Panahon na para may kasama kang magpahinga." Tumingin si Alena sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay sa mga mata ni Gabriel. "Handa ka na bang sumubok muli, Alena?"